Saan ka galing? Ano nangyari sa'yo, anak? May nagtangka po sa akin. Ano? Hindi siya tao. Hindi rin siya hayop. Basta mahaba yung nguso niya, tapos mahaba yung buhok niya. Yun lang yung natatandaan ko. Maaraw, pero umuulan. May kinakasal na tikbaya. Tulong! Mahal! Totoo yung sinasabi ni Ella na kursunadaan siya ng isang tikbalang. Exciting at nakakakilig para sa maraming babae ang panahon kung kailan nagkakaroon na sila ng mga manliligaw. Pero sa kaso ni Ella, ang nagkagusto sa kanya ay hindi raw tao, kundi isang kakaibang elemento. Isang tikbalang. Tulong! Tulungan niyo ako! Baka pinagalitan mo naman yan. Sir, hindi po. Hindi po namin papagalitan yun. Tsaka mabait na bata po yan. Hindi naman po kami binibigyan ng problema ng anak namin. So, bakit naglayas yung anak ninyo? Hindi ko rin nga alam, sir. Nay! Ella! Nay, anong ginagawa niyo dito? Ella, saan ka galing? Ano nangyari sa'yo, anak? Bakit wala? Saglit lang naman po ako nawala ah. Ano bang sinasabi mo, anak? Itong si Joel, tinawagan kami nung isang araw ng nanay mo. Ibinalitang nawawala ka. Nawawala ka raw simula pa nung nag-feeding program kayo ng mga NGO. Kaya nga kami napaluwas kagad dito eh. Okay lang ba kaya, ma'am? May nagbanggaan sa highway. Kailangan kami rumisponde agad doon. Sige po, ma'am. Salamat po, sir. Salamat po. Salamat po. Salamat. Salamat po. Anak, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Ha? Eh, hindi ko rin ho maintindihan, pero galing lang ho ako dun sa Batis. Tapos may nagtangka po sa akin. Ano? Namumukhaan mo ba siya? Kumanta sa akin yung hayop na yun pag nagkita kami. Hindi, Joel, mahal. Hindi siya tao. Huh? Hindi rin siya hayop. Basta mahaba yung nguso niya, tapos mahaba yung buhok niya. Yun lang yung natatandaan ko. Tikbalang? Anak, tikbalang yung nagpakita sa'yo. Pinagtangkaan ka ba nung tikbalang? Tikbala, Mirna naman. Lalo mo lang ginugulo yung isip ng bata eh. Anak, kung sino man yung lalaki na yan, ipapopulis natin yan. Ay, hindi po. Nagsasabi po talaga ako ng totoo sa inyo. Anak, mabuti pa, magpahinga ka na lang, ha? Kasi tingnan mo, nanginginig pa yung buong katawan mo, tsaka ang lamig-lamig mo. Hindi ka namin iiwan dito. Muna kami, hindi kami babalik ng Maynila. Sige po, Nay. Samahan ka namin dito, ha? Mahal. Gusto mo magpatingin sa doktor? Baka may nangyari sa'yo, baka may nakain ka. Hindi ko alam. Naguguluhan lang talaga ako. Ito po. Maraming salamat po. Ito po. Uy, punta lang kayo pag gusto pa. Ma'am, maraming salamat at napili niyo ang barangay namin para tulungan. Po, maraming salamat din po, Kapitan, na yun naman po talaga yung mission ng NGO namin eh. Makatulong sa mga nangangailangan. Maraming salamat po ulit. Naku, salamat din po. Tara na. Nak, sige. Kailan ba kayo matatapos dito? Bakit po, Nay? Kasi natatakot ako baka mangyari na naman yung nangyari ng isang araw. Halos magbaliw kaming tatlo kakahanap sa'yo eh. Nay, huwag na po natin pag-usapan. Okay lang po ba?
ayoko na po kasing maalala eh. Ang mahalaga naman po, ligtas naman po ako eh. Okay ako. Tapos si Joel, lagi naman nakabantay sa akin. Eh, kailan ba matatapos yung project nyo dito? Anak, baka naman pwede maghanap ka na ng ibang trabaho. Di ba maliit lang yung sweldo mo dito? Nay, alam niyo naman kung gaano ko kamahal tong trabaho ko na to eh. Gusto ko to, yung pumupunta sa iba't ibang lugar tapos tumutulong sa mga nangangailangan. Ito yung gusto ko, Nay. Parang hindi mo naman kilala ang anak natin. Alam mo namang hindi mapipigilan yan. Halika na, dito na tayo at baka may makakarinig pa sa'yo. Okay lang ako, Nay. Huwag kang mag-alala, ha? So, magay pa tayo. Tara, tumang ka tayo. Nay, ito po lupa. Mag-iingat ka palagi. Yang ganda mong mapang-akit. Po? Sa'yo na lang itong kwintas. Puprotektahan ka niyan. Ito ang mga sinusuot ng mga kababaihan dito para hindi umapit ang mga tikbalang. Suot mo yan. Maaraw, pero umuulan. May kinakasal na tikbala. Kaya ka na naman sa paniniwala mong pang matanda, ha? Sige, kumain na lang muna tayo. Alam mo, Nay, nangyayari talaga yan minsan. Kasi yung ulan, di ba mahina tapos kalat-kalat. Sa meteorology, sun shower yung tawag dyan. Eh, yung nangyari sa'yo nung isang linggo. Mapapaliwanag ba ng siyensya yun? Sigurado ka bang ayaw mong magpa-doktor? Huwag na. Huwag na, okay? Tsaka malayo naman na tayo dun sa lugar na yun eh. Yung mga nangyari dun, kalimutan na lang natin. Ha? Nay, nandito siya kanina. Sino? Nandito siya kanina. Sinubukan niya akong pagsamantalahan. Dinaganan niya ako. Sumunod siya dito. Nandito siya, Nay. Nandito siya. May nararamdaman ba? O may masakit sa'yo? Okay. Ito, nag-aalala po kami kasi wala siyang ganang kumain. Tapos pag kinakausap po namin siya, ang tipid niya sumagot. Tatango lang o kaya iiling. Kagabi po po yun, ganyan eh. Responsive naman yung pasyente. Wala akong nakikita ng sakit niya, no? Meron bang nangyari sa kanya aksidente para mag-cause sa kanya ng trauma? Eh, yun nga po eh. Hindi ko kasi alam kung maniniwala po kayo. Pero sabi po kasi ni Ella,
Nakita po siya ng tikbalang. Mira. Ano, tikbalang? Oo. Opo. Tikbalang di ho totoo yan. No, baka ho dala lang ng pagod, sobrang stress. I suggest po na magpatingin pa rin po kayo sa psychiatrist. Pero, obserbahan pa rin po natin siya ng mga ilang araw. Okay po? Salamat, Dok. Salamat. Salamat po, Dok, Na? Na? Sige. Ayoko na. Ano, nakakain ba si Ella? Kunti lang ho, Tito. Wala daw po siyang gana kumain. Gusto daw po niya magpapag-isa muna. Kasi hindi pa natin dalhin si Ella sa albularyo. Ngayon ka na naman, Mirna eh. Sinabi ng doktor na wala naman sakit ang anak natin. Napagod lang siya sa trabaho. Ba't ba ayaw mo maniwala sa doktor? Kasi nga, mas naniniwala ko sa anak natin na totoong nakikita niya yung tikbalang tapos ayaw siyang tantanan. Ano ba? Tito, Tita. Mas maganda po ata, patingin na po natin si Ella sa albularyo. Ayoko rin po maniwala nung una, Tito eh. Kaso, wala naman po mawawala sa atin, di ba po? O diba? Yung sinasabi ko eh. Bahala kayo sa gusto ninyong paniwalaan. Uy! Lumayan mo ako! Ella! Lino! Si Ella! Ella! Anak, anong nangyayari sa'yo? Asan siya? Asan siya? Anak. Nagwala ka kanina. Sobrang lakas mo. Alam mo ba, nasaktan mo kaming lahat. Ha? Hindi ka namin mapigilan. Tito, Tita. Tingnan niyo po to. Oh, Nay, sobrang dami po, Tito. Huwag ka ng paa ng kabayo. Totoo yung sinasabi ni Ella. Nakursunadaan siya ng isang tikbalang. ano po bang dapat kong gawin para lubayan na po ako ng tikbalang? Isa lang ang dapat mong gawin. Maligo ka ulit dun sa batis kung saan nakursunadaan ka ng tikbalang. At uminom ka ng tubig galing sa batis. Kapag nagawa mo to, hindi ka na maaamoy ng tikbalang. At hindi ka na rin niya masusundan. Sige po, Mang Doming. Ngayon na ngayon mismo po, luluwas kami. Madali niyo, ha? Malakas to eh. Gino! Oh,
Galing na tayo dito kanina eh. Ito, nakita ko to eh. Nakita ko tong punong to. Ito mismo yon. Lumingon pa ako eh. Galing na tayo dito kanina. Maniwala kayo sa akin. Ayos lang ako. Okay ka lang po, tita? Oo, ayos lang ako. Nay, okay ka lang ba? Si Elena. Oo, naiwan mag-isa. Ah, ayos lang ako. Mahal, okay ka lang? Nay, sure ka okay ka lang? Ayos lang, oo. Sure ka, tita? Walang masakit? Mahal! Ella! Anak! Ay, si Ella. Anak! Ano po, tita? Ella! Anak? Mahal? Ella! 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 Ah! Ano ba? Mahal! Ano ba? Panginoon! Tulungan niyo po kami! Iligtas mo po kami! Iligtas mo po ang anak ko! Panginoon, tulungan mo po kami! Ella! Ella! Sorry. Joel! Joel! May tubig sa bati! Sipain mo na! Dali! Ella! Ang kwento ni Ella ay hindi na iba. Sa sinapit ng isa pang dalagang nakilala namin na itago natin sa pangalang Rhea. Malinaw pangaraw sa kanyang alaala ang mga pangyayari. Nagising po ako nung para po ako na-paralyze noon. Pakiramdam ko pa may nakadagan po sa buong katawan ko. Parang wala po nakakarinig nun sa akin. Di po ako makakilos, di rin po ako makagalaw. Hanggat sa nangyari na po yung pangahalay sa akin, hinalay po ako ng tikbalang. Dahil dito ay matinding trauma ang naranasan ni Rhea na nakaapekto na sa kanyang pamumuhay. Pakiramdam ko po kasi kahit saan po ako magpunta, nandyan lang po siya sa paligid ko. Hindi po ako makasunod sa mga pinapagawa po sa school kasi hindi po ako makapunta sa bahay ng classmate ko. Binubuhos ko na po sa pag-aaral kaya kay mama kasi sa kapatid ko pong bunso. Pinakausap namin siya sa isang psychiatrist para mas maipaliwanag sa kanya ang kanyang pinagdaraanan. Maaring siya ay may pinagdadaanan ngayon. Yung paniniwala na siya ay naghahasa ng isang tikbalang, maaari itong isang simptomas ng psychosis. Ito yung tinatawag natin na delusion or fixed false belief or hallucination. Hallucination, yun yung may mga pagkakataon na nakakaramdam, nakakarinig, at nakakakita ng mga bagay na wala namang katotohanan sa realidad. And maaaring may pinagmulan nito
No, maaaring siya ay nakaramdam ng nakaranas ng isang trauma, depression, at kung ano-ano pa. Mahalaga na maintindihan ng kanyang mga magulang kanyang nararanasan or nararamdaman. It's always, the family comes first whenever we talk about mental health conditions. So psychoeducation is very important. Nilaan na rin namin ang araw na to para makapag-relax siya sa isang wellness spa. May uuwi niya na rin ang bedroom showcase na ito para kahit nasa bahay ay may ginhawa kaming may pabaon sa kanya. Hindi na po ako mahihirapan na nakayuko kapag nagawa po ng mga assignment. Tapos yung kama po, masarap na po siya sa likod. Alam namin na sa pag-aaral na lamang binabaling ni Rhea ang atensyon niya ngayon. Sana'y makatulong itong educational assistance na handog namin para sa kanya. Dagdag tulong na rin para sa pamilya ni Rhea itong mga skincare product, RTW clothes, at itong coffee stall business na handa na para gawin nilang negosyo. Siyempre, ang wish ko lang savings para sa'yo, Rhea. Munting tulong mula sa aming programa. Salamat po, wish ko lang sa lahat po ng binigay ninyo. Malaking tulong po sa amin. Kila mama, kila papa, tsaka po lalo-lalo na po sa akin. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.